magbibigay ng katungkulang kawang gawa sa sinumang Muslim na mayroong kakayahan. Okay? At umabot yung kanyang yaman sa tinatawag na nisab o takdang bilang o halaga na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon. Pang-apat, Saumu Ramadan o compound noun, no? Saumu Ramadan, pag-aayon sa Ramadan. Okay? Ano pa? Panglima, Hajj o pilgrimage, paglalakbay sa Makkah. So, importante, siguro lahat po tayo, kabisado na natin yung 5 haligi na yan. Okay? Ano pa? Sabi niya, dapat ang Muslim, kabisado niya rin yung 6 na haligi ng paniniwala. Ano yung unang paniniwala? Paniniwala kay Allah. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga aklat o banal na kapahayagan. Pang-apat, paniniwala sa lahat ng mga sugo at propeta. Panglima, paniniwala sa huling araw ng paghuhukom. Pang-anim, paniniwala sa qadar, mabuti man o masama. Mag-ingat kayo sa pagbanggit ng qadar, ha? Baka ang mabanggit nyo, kidir. O yung kidoron, kaldero. Di ba? Kaya dapat nag-aaral mo. Di ba? Inshallah. So kung memorize na natin yung dalawa, ay masya Allah, meron na tayong 2 ugat. Alam mo yung puno? Meron na tayong 2 ugat, alhamdulillah. Meron tayong masasabi na alhamdulillah kahit paano sa Islam, meron na pala akong nakakabisadong kaalaman. O ngayon, hindi lang po dapat nakakabisado. Kailangan po at least meron man lang tayong maiksing kaalaman din kung paano ipaliwanag yung 5 haligi ng Islam at yung 6 na haligi ng paniniwala. Bakit? Hindi naman sapat na kung tatanungin tayo halimbawa ng mga hindi Muslim patungkol sa ating paniniwala at kung ano yung 5 haligi ng Islam ay babanggitin lang po natin yon. Kami ay naniniwala kay Allah, sa mga anghel, sa mga aklat, sa mga propeta. Kami ay naniniwala sa araw ng paghuhukom. Di ba? Ano pa? Tapos, ano yung 5 haligi ng Islam? Babanggitin mo isa-isa, pero wala kang paliwanag. Kulang po yun. Kulang na kulang. Kaya nga, sinisimulan po natin, at least man lang, maipaliwanag ng magaan. Nang sa ganun, meron din tayong kaalaman kung paano natin ipapaliwanag ito sa mga hindi Muslim. At syempre, tayong mismong mga Muslim ang unang dapat makaalam nito. Ano? Gayun din, ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Yan. Napakahalaga po yan. Bakit? Sa mga non-Muslim, ang pagsamba sa kanila, pagpupunta lang ng simbahan. Kung hindi natin alam yung kahulugan ng pagsamba, baka matulad tayo sa kanila na ang iisipin natin yung pagsamba, pagpupunta lang ng masjid sa Friday para makinig ng khutbah. Naku, malaking problema po pag yun yung iisipin natin. Na yung pagsamba, pagpupunta lang pala tayo ng masjid sa Friday. Hindi po ganun. Isa yung uri ng pagsamba, pero hindi lang yun ang matatawag na pagsamba. Kaya nga, yung assignment natin, inshallah, kung hindi natin memorize ngayon, merong hanggang linggo po. Inshallah, bago tayo umusad. Kasi para tayong umaakit ng hagdan po. Kung hindi pa natin na-step yung una, mahirap naman kung hakbang-hakbang na tayo ng sunod-sunod pataas, na hindi pa pala tayo nakakatapak sa una. Okay? Ganun po, may tartib. Meron pong pagkakasunod, step by step, yung pag-aaral po ng Islam para naka-organize po yun sa isip natin. Okay? Hindi tayo ma-overload. Hindi tayo maumay agad. So, alhamdulillah, gusto ko pong magtanong, sino ang nakasaulo ng 5 haligi ng Islam? Siguro lahat po tayo. Mas kamay. Inshallah. Lahat. Okay? Lahat ba? Lahat? 6 na haligi ng paniniwala. Tabaan, syempre naman, Muslim, alhamdulillah. Okay, meron ng 2 ugat. Pangatlo, ano ang kahulugan ng pagsamba? Mashallah, ito yung pinakamalaking ugat. Baga sa nerve, ito yung sciatic nerve. Diba? Pinakamalaking ugat. Pagsamba. Naku po. Naku, delikado. Diba? Paano pagsabihin ng mga
non-Muslim sa inyo. Pag naipaliwanag mo sa akin ng malinaw yung salitang pagsamba, mag-Muslim ako. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Di ba? Pagsamba. Ano ang ibig sabihin ng pagsamba? At tadallul, di ba nabanggit doon? Yung pagpapakumbaba, yung pagpapakaalipin, yun yung literal. Tapos, yung definasyon niya sa Arabic, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minan aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Ito daw yung tingnan niyo sa translation sa Tagalog kasi sa mga nakakaintindi ng Arabic, malinaw na yung kahulugan. So magkakaiba na lang nila kung paano sinasalin sa Tagalog. Pero yung meaning, nauunawaan nyo ng mga nakakaintindi po ng Arabic. Pag sinabing ismun jami'un, ito ay pangkalahatang pangalan o katawagan. Likulli ma yuhibbuhu Allah, sa lahat ng anumang bagay na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala wa yarda at kanyang kinalulugdan minal aqwal, maging ito man ay sa pamamagitan ng pananalita, wal a'mal, o maging ito man ay sa pamamagitan ng ating mga gawain o pisikal na gawain, pagsunod, al-zahira wal batina, ito man ay nakalantad o ito man ay nakalingid o nakatago. So ano yung maunawaan po natin doon? Lahat ng gawain kinalulugdan ni Allah, minamahal ng Allah, kinalulugdan niya, ibig sabihin, ano mang pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga utos at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ito ay ikhlas, sincere sa puso mo, at naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay matatawag na pagsamba. Merong dalawang kondisyon para matanggap yung pagsamba, maging tama. Ano yun? Okay? Una, ikhlas. Kailangan sincere ka sa ginagawa mo. Na ginagawa mo ang anumang kabutihan na yan, wala kang ibang layunin, kundi ang pagkalugod ni Allah. Para malugod sa iyo si Allah. Wa tarkur riya wan nifaq. Sabi ng mga eskolar, at iiwan mo daw ika yung pagpapakitang tao at yung pagkukunwari. Ano man, general na yun. Ano mang gawaing pagsamba, nagsadaka ka, tumulong ka, lahat. Kailangan, ang nasa puso mo, ang layunin mo, bakit mo ginawa yun, ay upang malugod sa iyo si Allah. Ang hinahangad mo, gantimpala mula kay Allah, at wala kang pakialam, purihin ka man o hindi ng mga tao. Okay? Bakit mahalaga po yun? Kasi kung ang hinangad ng isang tao yung papuri ng iba, pag tumigil na yung mga tao sa pagpuri sa kanya, titigil na rin siya sa gawaing kabutihan na kanyang ginagawa. Di ba? Wala namang pumupuri sa akin, wala namang pumapansin sa akin, hindi ko na lang itutuloy ito, hindi na lang ako tutulong. Hindi. Kasi si Allah, hindi niya sasayangin ang anumang kabutihang ginawa mo kung ikaw ay ikhlas doon o sincere ka. Okay, tandaan niyo po yan ha. Pangalawa, al-mutaba'a. Pagsunod sa sunnah o pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa atin, hindi po pwede yung hindi sapat yung dalisay, sincere yung layunin mo, malinis. Wala kang riya. Hindi ka nagpapakitang tao. Hindi ka nagpapanggap. Okay? Pero hindi yun sapat. Kailangan, umaalinsunod pa rin sa sunnah yung ginagawa mo. Alam na natin ibig sabihin ng sunnah na naman, no? Kaya nga sa Islam, paulit-ulit lang itong mga term na binabanggit po natin. Di ba? Pag sinabing sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano na naman ang ibig sabihin ng sunnah? Alam niyo po, ang kaalaman sa Islam, kailangan po talaga inuulit-ulit at isinasaulo natin. Kasi may time, kahit paulit-ulit nating naririnig, kung hindi po natin isinasaulo, pagpasok ng kanang tenga, lalabas din yan sa kaliwang tenga. Next week, next month, maririnig na naman natin, lalabas na naman yan sa kabilang tenga. Hanggang sa abutin tayo ng taon, 1 year, 2 year, 3 years, 4 years, narinig natin, narinig ko na yan. Pero lumalabas pa rin sa tenga. Alam niyo yun? Para pong baso, butas, sinalinan ng tubig, mamaya, tapon na. Okay? Sasalinan na naman ng tubig. Next week, tapon na naman. Next month, lecture na naman, sasalinan na naman ng tubig, tapon na naman. Walang natitira. Ganun lang ang nangyayari. Pansamantalang nababasa, nalalagyan, pero nabubuhos din. Nahuhulog din. Kaya anong gagawin natin? Lagyan natin ng harang yung butas na yun. Isaulo po natin. Inshallah. Maniwala kayo mga kapatid.
Kasi pinagdaanan din po natin yan. Kahit paulit-ulit nating naririnig sa mga lecture, kahit daang mga lecture pa po, yung napakinggan natin, narinig natin sa social media, narinig pa natin sa pag-aaral face-to-face, kung hindi po natin isinasaulo unti-unti, ay hindi po yan magkakaugat. Hindi po yan magkakaugat. Kaya gusto natin, kaya nga, tinasabi ng ating mga scholar, yung yung quality, hindi yung quantity. Quality, hindi quantity. Diba? Kahit konti, basta talagang nakatatak yun sa isip mo, alhamdulillah, malaki yung pakinabang nun. Kahit napakarami naman nito, kung hindi naman natin kayang kahit man lang ipaliwanag o naisaulo, wala din. Okay? Kaya nga, unti-unti. Kaya nga tayo, inuunti-unti natin. May kasabihan po yung mga scholar natin, sino man daw ang pumasok sa kumuha ng kaalaman ng jumlatan ng minsanan, ay lalabas siya rito ng minsanan. No? Mawawala ito ng minsanan sa kanya. So, hindi po biglaan. Kaya nga, unti-unti isinasaulo natin. Alhamdulillah, subukan po nating ilista, mga kapatid. Maniwala po tayo, inshallah. Subukan natin kumuha minsan, i-challenge natin yung sarili natin. Kuha tayo ng notebook, sige, i-challenge natin. Number 1, ano ang 5 haligi ng Islam? Kung sa tingin po natin, sa ulo natin yung 5 haligi ng Islam, chikan po natin. Okay? Number 2, ano ang 6 na haligi ng paniniwala sa Islam? Kung sa tingin natin, sa ulo natin, chikan po natin. Okay? Number 3, ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Sige, subukan natin. Subukan po natin, insyaAllah. Okay? Nachikan ba o narungan? Narungan. Number 4, ano ang 2 kondisyon upang matanggap ang ating pagsamba sa Allah? Ano ang 2 kondisyon upang matanggap ang ating pagsamba sa Allah? Ano yung 2 kondisyon na yon? Ikhlas. Kailangan dalisay na layunin para lamang kay Allah. Sincerity. Okay? Yun yung una. Pangalawa, al-mutaba'a. Pagsunod sa sunnah. Pamamaraan, tradisyon, katuruan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Nagkakaugat na po ba? Nagkakaugat na? Inshallah. Importante, nagkakaugat na. Okay. Ilang number na po yan? 5 na. Okay. Diyan muna tayo sa number 1 to 5. Sa number 1, 5 haligi ng Islam sa ulo, ang gagawin po natin, sisikapin nating pag-aralan kung papaano natin siya matutunan at maipaliwanag ng magaan. Okay? Sikapin natin. Pag tinanong ka 5 haligi ng Islam, halimbawa, pinag-lecture ka biglaan, brother, explain mo nga yung 5 haligi ng Islam. Diba? Pag nabanggit mo yung 5 haligi ng Islam pero hindi mo na ipaliwanag, ano ka? Tagumpay ka na nun? Hindi pa. Hindi pa. Di ba? Di ba lang eh. Kumbaga, title lang yung binasa mo eh. Pangalawa, 6 na haligi ng paniniwala. Kaya ba nating ipaliwanag? Kung hindi, ito po yung magpaparealize sa atin na kailangan pa nating dagdagan yung pagsusumikap natin sa pag-aaral po. Inshallah. Okay, ano yung pangatlo? Ha? Ano ang ibig sabihin ng pagsa? Siyempre, tatanungin ka, bakit ka nilikha? Proud na proud ka. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Binanggit mo pa yung dalil. Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao, liban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Sinabi yan ng Allah sa Surah Ad-Dariyat. Sa verse ganito ganyan. Okay, ang sarap mong sumagot ha. Tanungin ka ngayon, brother, ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba na sinasabi mo? Yung pagsamba, basta pagsamba, yun na yun. Diba? Sabi mga Arabo, ishhada. Diba? Dapat alam natin. Okay? So, number 1, memorize, 5 haligi. Number 2, 6 na haligi ng paniniwala. Number 3, kahulugan ng pagsamba. Kung hindi pa natin nachichikan. Okay? Tapos number 4, ano yung 2 kondisyon para matanggap yung ating pagsamba? Okay? Tapos ano yung pang last? Hanggang 1 to 5 pa, wala na? Hanggang dyan muna. Ngayon, mga kapatid, alam niyo po sa Islam, kailangan talaga nag-memorize tayo. Kasi ang Islam para siyang ocean. Yung knowledge sa Islam para siyang
ano siya, para siyang malawak na karagatan. Yung kaalaman po sa Islam. Oh, Jamil, may sinusulat ka ba dyan? Okay. Ngayon mga kapatid, ito na naman po tayo. Ito na naman po tayo. Yung pangatlo, yung kahulugan ng pagsamba, insyaallah, please, next Sunday, no? Sunday afternoon, sana, insyaallah, sa ulo na natin. At kung kaya natin pati yung Arabic, mumtaz, napakainam po nun. Insyaallah, okay? Ngayon, mga kapatid, nung nakaraan, naipaliwanag natin yung 5 haligi ng Islam. Nabanggit natin, actually, hindi pa natin na idetalyado yung buong pagpapaliwanag dun kasi malawak na usapin yun. So, una, tayo ay, ano yun? Sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang ang Allah. At tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah. Nabanggit natin mga kapatid, na doon pa lang una, sa paniniwala o sa pagsaksi, nung pagsabi natin ng la ilaha illallah, meron na agad ibig sabihin yun. Ano ulit yung ibig sabihin ng la ilaha illallah? Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, maliban lamang ang Allah. Napakadali lang isaulo sa Arabic. Ano to? La ma'buda bihaqqin illallah. Alam niyo sa mga exam, sa mga pag-aaral sa mga akida, tatanungin kanila, ma ma'na la ilaha illallah? Ano yung ibig sabihin o kahulugan ng la ilaha illallah? Kailangan masagot mo yun. Ano yung definition? Sasabihin mo doon, la ma'buda bihaqqin illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah. Okay? At nalaman natin yung kahulugan, yung ibig sabihin ng la ilaha illallah. Ngayon naman doon pa lang sa salitang la ilaha illallah, nahati na naman po yun sa dalawa. Ano yun? Yung nabanggit natin. Yung una, an-nafi, yung pagtakwil. Itatakwil mo yung sinabi nating la ilaha, walang ibang Diyos. Yun yung unang bahagi. Ibig sabihin, i-reject lahat ng mga sinasambang Diyos-Diyosan. Kahit sino pa sila. Reject. Kaya nga, para madaling maunawaan, ang ginagamit natin, alam niyo yung sabi ko, yung baso may maruming tubig. Itataktak mo yun. Tinapon mo na. Wala nang laman. Nireject mo na. And then yung pangalawa, yung tinatawag na pagtanggap. Okay? Al-ithbat, o yung pagpapatibay mo, pagpapatotoo mo. Tatanggapin mo si Allah bilang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yun yung pangalawa. Tandaan po natin yun. Pag sinabing la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah, ito po ay nahati sa dalawa, yung tinatawag na pagtakwil o pagtanggi at yung tinatawag na pagtanggap. Tatanggapin mo sa sarili mo, sa puso mo, sa isip mo, si Allah bilang nag-iisang Diyos na tagapaglikha at wala nang iba. Doon pa lang po yun sa ibig sabihin pa lang ng la ilaha illallah. Ngayon naman, na kapatid, alam ba natin na yung la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ay ang mamatay at nababatid niya na walang ibang Diyos na dapat sambahin o karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah, hindi siya nagtambal kay Allah, siya daw ay dakhala al-jannah. Tiyak na siya ay papasok sa paraiso. Ngayon, ang sabi ng ating mga ulama, ang susi sa Jannah, unang-una, yung la ilaha illallah. Okay? Kaya nga sa Saudi, di ba, makita nyo doon, sinukwento nila, pagka ang karaniwang cause ng doon ng kamatayan marami sa kalsada, yung disgrasya. Tama bro? At kapag, kasi mabibilis sila magpatakbo di ba? At kapag ka nagkabanggaan, merong may mga naka-position na doon, parang mga pulis ata, no? Ano yung purpose nila? Pag nagkabanggaan at nag-50-50 na yung tao, lalapitan nila yun, papasyahadahin nila. Sabihin mo, asyhadu an la ilaha illallah.
Kasi may hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang huling salita na mabanggit niya la ilaha illallah, papasok sa Jannah. Okay? Susi yun sa Jannah. Pero ito, sinabi rin po ng ating mga ulama na hindi sapat yung la ilaha illallah. Halimbawa, hindi ibig sabihin na narinig natin la ilaha illallah at binanggit din natin la ilaha illallah ay papasok ka na agad sa Jannah. Paano naman yung nag-aadan ka, asyhadu an la ilaha illallah, tapos narinig ng kapitbahay. Sabi niya rin, la ilaha illallah. Tapos pag uwi niya, nagdasal naman siya kay Jesus. Walang kwenta. Kaya nga, sabi ng ating mga scholar, ito na yon. Meron daw 7 kondisyon ang la ilaha illallah. Ang susi ng Jannah ay la ilaha illallah. Okay? Pero sabi nila, ang bawat susi daw ay mayroong mga, ngipin. Meron bang susi walang ngipin? Paano mo mabubuksan yung padlock na yon, di ba? Kung wala ding, may susi ka nga pero wala namang ngipin. Sabi nila, ang la ilaha illallah ay mayroong mga ngipin. At ang ngipin nito ay 7. Ito na yung tinatawag na 7 kondisyon. Kondisyon ng la ilaha illallah. Illa Allah. Okay? 7 kondisyon ng la ilaha illallah. Ano yung una? 7 yun, may assignment na naman tayo. Di ba? Ano yung una? Ito yung tinatawag na al-ilm. Paano yung al-ilm sa Arabic? Ganito po siya isulat. Kung kaya nyo, i-practice nyo na rin para nasasanay din po tayo sa Arabic. Alif ay alif, lam, ain, lam, mim, al-ilm. Al-ilmu. Okay? Ba't yan? Butas. Al-ilmu. O, ang kaalaman. Okay. Unang kondisyon ng la ilaha illallah, kailangan meron tayong al-ilm o meron tayong kaalaman. Okay? Yan yung unang kondisyon. No. Anong ibig sabihin? Dapat daw nauunawaan ng bawat Muslim ang kahulugan ng la ilaha illallah. Okay? Dapat nauunawaan natin yung ibig sabihin ng walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. O ano yung katibayan? Yung katibayan po nito, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakaalamin mo. Fa'il amr sa Arabic, command, inutos na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah. Okay? Bago ka gumawa ng anumang uri ng pagsamba, dapat kilala mo muna ang Allah. Si Allah lang sinasamba mo. Walang iba. Kasi, kahit gaano karaming kabutihan yung ginagawa ng isang tao, kung wala siyang kaalaman patungkol kay Allah, hindi niya kilala si Allah, useless po yun. Mawawalan ng saysay yun. Kaya nga, dahil dito, sinabi ni Imam Bukhari, rahimahullah, si Imam Bukhari, alam natin, di ba? Ang pinakapangunahing source ng knowledge natin sa Islam, pinagkukuhanan ng kaalaman, ay ang Quran, salita ng Allah. Pangalawa, ay yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sunnah. At yung pinaka-authentic na sunnah ng mga hadith, na naipon, na nandun yung mga authentic na hadith, salita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung aklat ni Imam Al-Bukhari. Kaya nga, pag narinig natin yung dalawang ito, Imam Bukhari wa Muslim, ibig sabihin, pinaka-authentic na hadith ito. Hindi ito fabricated, hindi ito kwento-kwento lang. Bagkus 100% na ito ay nagmula mismo sa bibig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inarate ng mga sahaba. Merong chain of narration hanggang sa makarating sa atin sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya nga, alam niyo yung kaalaman na ito yung sinasabi ng mga scholar, kaalaman na kinaiinggitan ng mga non-Muslim. Bakit? Ang knowledge kasi sa Islam na pangalagaan, meron siyang chain of narration. Ganito,
Mga kapatid, kahit ito pa lang makuha natin, maunawaan natin ito, napakalaking bagay po. Bakit? Ihambing natin sa mga non-Muslim. Sinasabi nila halimbawa, sinabi ni Jesus. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Biblia, ayon kay Juan, ayon kay Apostol Pablo, ayon sa gawa, ayon sa kung ano-ano mang mga pinagbabanggit nila dyan sa Biblia. Tanong, paano nyo mapapatunayan na yung salita na yun na inuugnan nyo kay Jesus, yun nga ay nagmula mismo sa bibig ni Jesus? Wala po silang chain of narration. Walang nagpapatunay na yun ay narinig nila mismo sa bibig ni Jesus. Pero sa Islam, pag sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron tayong tinatawag na pag-aaral ng hadith, yung tinatawag na mustalal hadith, yung science of hadith, na doon kinukuha chain of narration, yung sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narinig ng kanyang mga sahaba, at pinatunayan din ito ng ilang mga sahaba, at narinig din ng mga kasamahang ng mga sahaba, yung mga sumunod sa mga sahaba, na isaulo nila hanggang sa sumunod sa mga sahaba, hanggang sa panahon natin ngayon, naingatan yung salita na yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron siyang chain of narration. Sa kanila, wala. Okay, bakit tayo napunta doon? Ikaalaman tayo. Sabi ni Imam Bukhari, babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Sabi niya, ito daw yung nagpapatunay na kinakailangan muna ng kaalaman bago daw yung salita at paggawa. Naunawan po natin? Kaalaman muna bago yung pagsasalita at paggagawa. Okay? Bakit? Pag inuna mo yung paggawa na wala kang kaalaman, maaaring mawalan ng saysay yung mga gawain mo na yan. O anumang gawain pagsamba. Halimbawa, narinig mo yung sala. Okay, nagsala ka ngayon. Hindi ka nagudo. Nagsujud ka ng kahit kung ano-anong sujud. Gumawa ka agad, wala kang kaalaman. Tanggap? Hindi. Di ba? Kailangan meron ka munang kaalaman. Magudo ka muna, tapos pag-aralan mo yung mga binabanggit sa sala, yung tamang kilos. Okay? So, kailangan muna ng kaalaman bago ang pagsasagawa o paggawa. So, sabi rito, hindi sapat ang pagbigkas lamang ng syahada. Dapat mong malaman ang kahulugan nito na wala kang ibang sasambahin, wala kang ibang pag-aalayan ng panalangin, wala kang masigit na kinakatakutan, maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may kaalaman ka eh. Yung tao walang kaalaman. Di ba? Natakot lang sa kapitbahay, natakot lang sa magulang, natakot lang sa mga kaibigan, bumigay na. Di ba? Iniwan na ang Islam. Kasi wala siyang kaalaman. Pero pag may kaalaman tayo, magiging matatag tayo. Kaya nga yung kaalaman, mga kapatid, sinasabi nga parang sa puno. Kapag may kaalaman ka, ikaw yung puno na malalim na yung ugat. Kahit anong bagyo, kahit nandoon ka pa sa gitna ng disyerto at magkaroon ng windstorm dyan, hindi ka agad tututumba. Kasi bakit? Puno ka na eh. Malalim na yung ugat mo. Pero pag walang ugat, walang kaalaman. Tignan nyo. Di walang pundasyon. Pag humangin, nagkaroon lang ng kunting pagsubok sa buhay. Ganito pala yung buhay ng Muslim. Ang hirap-hirap naman. Ang daming bawal. Di ba? Ang daming bawal. Ang hirap-hirap nung hindi ako Muslim. Lahat nagagawa ko. O lahat naman nagagawa mo, pero panay pagsuway naman. Di ba? Lilitsyonin ka naman sa impyerno. Kaysa sa Islam, may boundary tayo. Nasa bilog tayo. Pero alhamdulillah, yung bilog na yon, nagpapasakot tayo sa kautusan ni Allah. Okay? Safe ka, insyaAllah. No? Pag namatay tayo, meron tayong inaasahang paraiso. Yun yung habang buhay na kaligayahan. Hindi tayo mamamatay doon. Kaysa naman dito, napakaiksi na nga ng pamumuhay mo sa mundo, naghirap ka na nga dito, nagpakasasa ka, tapos namatay ka pa na wala sa pananampalatayang Islam, paano pa kaya doon sa kabilang buhay? Paano kaya doon sa kabilang buhay? Hindi na mamamatay. Okay? Kaya tayo, magtitiis tayo. Kasi maiksi lang yung buhay natin dito. Pag nakapasok tayo sa Jannah, aywa, yun na yun. Yun na yung, doon na natin aanihin yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una pa lang yan. Ano daw yung kaalaman. Kaya nga nag-aaral po tayo. Kaya nga po nag-aaral tayo. Di ba? Ang dami pong mga Muslim,
matagal na sa Islam, pero dahil hindi nag-aaral, nagkalumot na nga daw, hindi nag-aaral, tingnan nyo po, masipag gumawa ng pagsamba, pero nawawalan din ng saysay yun. Bakit? Kasi nga walang kaalaman. Makakarinig tayo minsan, Muslim, nag-alay. Nag-alay siya. Muslim, lumapit sa albularyo. Nagkasakit. O sabi ng albularyo, magkatay ka ng itim na manok. Alas 6, ilagay mo sa likod ng bahay nyo. Tapos, banggitin mo to. May bibigay sa'yo, banggitin mo daw. O pag binanggit mo yon, hindi mo alam, nananalangin ka pala sa jinn. May mga ganun ang mga albularyo. May ibibigay sila sa yung babasahin, yung mga manggagamot. Okay, basahin mo to. O wala kang kaalam-alam, binasa mo yun, no? Dahil ang iniisip mo, gagaling ka, yung pala, nananalangin ka na sa jinn, nakapag-shirk ka na pala. Alam ba natin mga kapatid? Kaya nga mahalaga yung kaalaman eh. Ang sabi ni Allah sa Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kung ikaw daw ay magtatambal kay Allah, ay mawawalan na ng saysay ang lahat ng iyong mga ginawa. Meron kaming siya nagpapaliwanag ng tauhid. Sabi niya, naunawaan niyo ba, sabi niya, yung ibig sabihin ng mawawalan ng saysay? Tapos pinaliwanag niya. Sabi niya, kung halimbawa, sabi niya, mula pagkabata mo, nag-Muslim ka, di ba, ginabayan ka ng Allah. Let's say, halimbawa, nung 20 years old ka, ginabayan ka ng Allah sa Islam. Okay? Gumawa ka ng napakaraming kabutihan, 20 years old. Inabot ka ngayon ng hanggang 50 years old. Ilang years kang gumagawa ng pagsamba? 30 years. Pero nag-shirk ka kay Allah. Nagtambal ka kay Allah. Yung 30 years na good deeds, matutunaw, magiging useless, mabubura. Ang sakit, di ba? Yung pangalang, minsan may ginawa kang kabutihan, tapos papasinungalingan ng ibang tao. Hindi. Nasasaktan ka na minsan di ba? Hindi, ginawa ko yun. Hindi mo ginawa yun. Papasinungalingan lang yun, ha? Paano pa kaya? Subhanallah. 30 years, gumawa ka ng napakaraming pagsamba, pero dahil nag-shirk ka kay Allah, nagtambal ka kay Allah, burado pala lahat yun. No? Kaya alhamdulillah mga kapatid, biyaya ng Allah na nakakarinig tayo ng mga ganitong paalala. Ganun pala kapanganib. No? Kapag wala tayong kaalaman, na yung palang mga kabutihan natin nagawa, kahit gaano karami yun, kung wala naman tayong kaalaman, nagtambal tayo kay Allah, mawawalan ng saysay yun. Meron kaming tatlong fresh lang. Although matagal na rin itong naipaliwanag, itong tatlong ito na panganib ng shirk, kasi kaalaman tayo Dali lang Yun lang tayo sa kaalaman muna. Importante. Pag walang kaalaman. Ano yung tatlong panganib ng pagtatambal kay Allah? Kasi topic naman natin, la ilaha illallah Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Konektado hindi? Konektado pa rin. Una, yung shirk kay Allah, kapag nagawa ito, yung malaking pagtatambal kay Allah, nabanggit na natin, mawawalan ng saysay ang lahat ng mga mabubuting gawa. Pangalawa, yung panganib nito, mananatili sa apoy ng impyerno ang sino mang gagawa nito. Walang kapatawaran sa kanya. Kapag namatay siya na siya ay nagtatambal kay Allah. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sino mang magtambal kay Allah, bawal na daw. Sinong nagharam? Ang Allah. Haram daw sa kanya, bawal daw sa kanya yung papasok sa Jannah. Bawal na. Imagine mo, si Allah mismo magbabawal. At ang kanyang hantungan daw sa kabilang buhay ay ang apoy ng impyerno. Mananatili siya doon. Okay? Magpakailap. Pero ito lang, sapat na Di ba? Para layuan natin yung pagtatambal para mag-aral tayo sa Islam Di ba? Para malaman natin kung ano ba yung mga gawaing shirk. Pagtatambal kay Allah. No? So yun. And then, yung walang kapatawaran. Yung shirk, ito lang yung kasalanan na hindi papatawarin ng Allah. Okay, kapag namatay ang sino mang gumagawa nito,
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na hindi pinapatawad ni Allah ang kasalanan siya ipagtambal, subalit pinapatawad niya ang ibang kasalanan maliban dito sa sinumang kanyang naisin. Sin mga kapatid, yan pa lang tayo sa ilm, subhanallah, pero ang haba-haba na. At meron din namang tinatawag na Shirkul Asgar. Ano naman yung Shirkul Asgar? Maliit na pagtatambal. Ano yung maliit na pagtatambal? Halimbawa nito yung pagpapakitang tao. Yun na yung nabanggit natin kanina. Okay, maging maingat din tayo rito. Yung maliit na pagtatambal, major sin or hindi? Major sin. Bakit? Kasi pasok pa rin siya sa kategorya ng shirk. Mas malaking kasalanan pa ito kaysa sa pagnanakaw, kaysa sa pagsisinungaling, kaysa sa pagpatay. Subhanallah, nakakatakot, di ba? Ngayon lang nagugulat tayo pag nalalaman natin eh. Ano yung Shirkul Asgar? Pagpapakitang tao. Ano yun? Halimbawa, pagpapakitang tao. Di ba? Tumutulong ka para purihin ka ng mga tao. Nagdasala ka para sabihin ng mga tao na ikaw ay madasalin. Nag-aaral ka para sabihin ng mga tao na, uy, masipag mag-aaral yun. Di ba? O kaya, bilang pakikisama, para walang masabi si brother, naku! Yung mga ganitong uri ng gawain, ito yung halimbawa ng maliit na pagtatambal o Shirkul Asgar na kapag patuloy daw ginagawa, hahantong din siya sa tinatawag na Shirkul Akbar. Yung mga maliit na pagtatambal, yung maliit, pag naipon ng naipon, ano siya, lalaki o liliit pa? Lalaki. Kahit gaano kaliliit yan, kapag naipon ng naipon, continuous ginagawa, palagian, nagiging malaki na siya. Ganun po nakakatakot yun, mga kapatid. Ha? Para nga daw hinalimbawa yung riya, yung pagpapakitang tao, para daw isang maitim na langgam na nandoon sa loob ng maitim na kuweba. Hindi natin namamalayan, hindi natin napapansin, pero minsan, baka pala nakakapag-shirk na tayo dahil dito sa ating pagpapakitang tao. Kaya napakahalaga po nung niya. Kaya napakahalaga na nag-aaral tayo at nauunawaan po natin yung mga bagay na ito. Mga kapatid, dito pa lang tayo sa ilm, sa kaalaman. Pero alhamdulillah, kung pumasok po sa isip natin yung mga nabanggit po natin, insyaAllah, ay malaking bagay na po yun. Malaking bagay na yun. InsyaAllah. Okay? So, 7 kondisyon ng La ilaha illallah, andito pa lang po tayo saan? Sa ilm. At napakahabang usapin po yan pagdating sa kaalaman na yan. Okay? So, meron po ba tayong natututunan?